Asahan na po ang mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng Mindanao dahil dun sa epekto po ng cloud clusters na inyong nakikita dito sa ating latest satellite animation. Pinakamaapektuhan po ng mga pag-ulan itong Davao region at ang easterlies pa rin o yung hangin po galing dito sa may Silangan ay siyang nakakaapekto pa rin sa may eastern side dito sa may Bicol region, Eastern Visayas and Caraga region. Yung sa Davao region partly dahil na rin po sa easterlies. Manatiling may kaalaman at manatiling ligtas sa pamamagitan ng pagbisita sa aming YouTube channel para sa mga real-time na ulat panahon sa ating bansa. Laging tandaan, maging alerto at iba yung pag-iingat sa banta ng ulan, baha at pagguho ng lupa. Ngayon, oras na para marinig mula sa ekspertong meteorologist. Bibigyan tayo ng malalim na pagsusuri sa lagay ng panahon at ipapaliwanag ang anumang mahalagang kaganapan sa ating panahon ngayon o sa mga darating pang araw. Para naman po sa maglalayag nating mga kababayan, hanggang 2.1 meters lamang po lalo na kung meron tayong mga thunderstorms at pinakamatataas po dito sa may parteng extreme northern Luzon. Sa ating mga kababayan po sa Mindanao, magdala ng payong ang ating mga kababayan dito sa may Zamboanga Peninsula at malaking bahagi ng Bangsamoro region lalo na sa may Sulu and Tawi-Tawi and Basilan. Epekto po yan ng cloud clusters na siyang lumalapit dito sa may western side ng Mindanao. Meron mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms possibly within the next 24 hours po dito sa mga nabanggit natin na lugar. Habang sa natitirang bahagi ng Mindanao, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan umaga hanggang tanghali. Pero pagsapit ng hapon hanggang gabi, malaking bahagi na rin po ng Mindanao magkakaroon ng mga pag-ulan dulot ng localized thunderstorms. Sa ating mga kababayan po sa malaking bahagi ng Kabisayaan at Palawan, asahan pa rin ang bahagyang maulap hanggang kuminsan maulap na kalangitan sa umaga hanggang tanghali. Minsan maulap dito sa may parting Western Visayas at dito rin sa may Negros Oriental. Habang yung mga pulupulong mga pag-ulan or pagkidlat pagkulog ay mas aasahan natin pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. Asahan po sa malaking bahagi pa rin ng Luzon ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan. Umaga po yan hanggang sa tanghali. And then pagsapit ng hapon, kumukulimlim sa ibang lugar at possible lamang po yung mga saglit na pag-ulan or pagkidlat pagkulog na inuulit natin, nagtatagal lamang ng hanggang 3 oras. At dito sa Metro Manila, mananatili pa rin mainit at malinsangan ng panahon. Samantala yung ating habagat or southwest monsoon na hindi pa directly nakakaapekto sa ating kalupaan at tanging dito lamang po sa may West Philippine Sea. Maring lumapit itong southwest monsoon sa mga susunod na araw sa may western sections ng Palawan, dito rin sa Visayas and sa Mindanao. Habang natitirang bahagi pa rin ng bansa ay bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan hanggang sa weekend. Ngayon malalaman naman natin ang lagay ng panahon sa mga susunod o darating pang araw. Bago mo ipagpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ulat panahon sa ating bansa. Huwag mo rin kalimutang ibahagi ang video na ito para makatulong o malaman ng iba pang kababayan natin ang lagay ng panahon sa ating bansa. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, asahan na yung mga pag-ulan pa rin by Friday sa western portions, kabilang ng Iloilo City, makakaranas ng kalat-kalat na ulan and thunderstorms, so make sure po na may dalang payong kung lalabas ng bahay. And over the weekend, Saturday and Sunday, asahan pa rin dito sa western Visayas ang pagbuti ng panahon pero may tsansa pa rin ng mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi. For central and eastern portions, mananatili from Friday hanggang Sunday ang fair weather conditions. Ibig sabihin po, wala tayong tuloy-tuloy na malalakas na ulan, bahagyang maulap na kalangitan ng iiral at meron lamang localized thunderstorms. Temperature natin sa Metro Cebu mula 26 hanggang 33 degrees Celsius habang mananatiling matataas pa rin po yung mararamdamang init ng katawan or heat indices over Palawan, malaking bahagi ng Panay Island and Samar Island. Sa malaking bahagi ng Luzon, simula po Friday hanggang Sunday, asahan pa rin na bahagyang maulap hanggang kuminsan maulap ang kalangitan. Inuulit natin kung magkaroon man ng habagat ay dito lamang po sa may area ng Palawan. At doon magkakaroon ng mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms pagsapit po ng Friday and Saturday. But for the rest of Luzon, kabilang ang Metro Manila, is bahagyang maulap hanggang kuminsan maulap pa rin ang kalangitan sa umaga hanggang sa hapon. And then sa hapon hanggang sa gabi ay nagkakaroon din ng mga makulimlim na panahon at aasahan lamang din yung mga saglit na pag-ulan or mga localized thunderstorms. Ibang lugar pa dito sa Luzon, kagaya ng Cagayan Valley, posible rin ng matataas na heat indices. Gayon din dito sa mga kapatagan sa may Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon at maging dito rin po sa may Bicol Region. At panghuli sa ating mga kababayan po dito sa Mindanao, ang western sections pa rin po kabilang ng Zamboanga Peninsula and Bangsamoro Region na magkakaroon ng pag-ulan sa Friday. Then pagsapit ng Sabado at Linggo ay posibleng humina na yung mga pag-ulan doon, mga saglit na lamang pagsapit ng hapon. Habang sa natitirang bahagi ng Mindanao, andyan pa rin po yung mga afternoon or evening rain showers
showers or thunderstorms, and for morning hanggang sa tanghali, magiging mainit at malinsangan ng panahon. Sa mga syudad po ng Zamboanga, Davao, and Cagayan de Oro, mula 25 hanggang 32 degrees Celsius ang air temperature. Yan muna ang ating weather update ngayon. Sana ay nakita ninyo ang broadcast na ito na nagbibigay kaalaman at kapaki-pakinabang. Maraming salamat sa DOST Pag-asa sa pagbabahagi ng kanilang mahalagang insight o ulat panahon. Samahan kami sa susunod para sa higit pang mga weather update sa ating bansa at manatiling nakatutok sa weather update ng bansa at huwag kalimutan i-share at mag-subscribe na rin. Mabuhay ang Pilipinas!